At Opo. hindi lang humadali talaga sapagkat sabihin natin, ang epicenter po ng flood control bago ho dumating ang Marcos administration ay Davao City. Ay, Kita mo. Napakahirap magsinungaling, ano? Anak ka ng tipaklong. Pagsisinungaling na lang, nahihirapan pa kayo. Ikaw, tatanungin kita. Ito, sinabi nito ng nangingitim. Ano? Totoo ba na epicenter ay Davao at Mindanao? I-analyze nyo, saan ho ba ang pinakamalupit at pinakamalalang baha? Yung sa mga tanong kay Miss Gina, palagay ko, hindi na kinakailangan sa kanila chika. We're gonna wait until that. Kung meron pang tanong ang defense kay Miss Gina Acosta. Presidente, kay Colonel Chica, na sila ang nag-control ng pondo para sa confidential funds. Di ipatawag nyo. Kahit ikaw magsalita ka din doon, ipatawag nyo si Colonel at Chica. Prosecution, incorrigible. Beyond correction, paulit-ulit lang gagawin yan. Kasi naman yung presiding officer, incorrigible din. Yes. Good morning mga kasama. Nandito naman tayo sa Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Bumanat na naman ho. Ang Davao na naman daw ho ang epicenter ng pagbaha. Antibay din ang panga mo, kuya, no? Ewan ko sa'yo. Pero bago natin ipasok lahat ng mga umatigibong balita ngayon, eto ho. Lagi nilang hinahanap itong sila Chika. Eto naman sila Chika. Gusto naman ho talagang lumantad para maimbestigahan. Nung nagsalita na ho sila Chika, itong mga congressman, parang bumaligtad na ho. Ang kanilang mga pag-uutak at ayaw na rin nilang isama sa investigasyon sila Chika. Bakit kaya? Nagtataka tayo, no? Baka pag si La Chica isinalang sa investigasyon, magkawindang-windang, magka-leche-leche, baka may mabuking. Mamaya papasadahan natin yan. At, si Claring bumanat na naman. Si Anta Clara, gusto niya makundik si BP Sara. In your dreams. Pero bago ang lahat, nandiyan po yung join button. Kung gusto nyo mapabilis, mapapadali, ang video na makakaroon kayo ng notification, pumindot na kayo dyan at sa dulo ng ating video, syempre yung shoutout segment natin. Hindi tayo magtatapos hanggat hindi tayo nakapag-shoutout sa inyo. Simulan natin. Itong Epic Center daw ay nasa Davao. Talaga ba? Saan yung balita napanood dyan at kailan nyo pa kailan kayo nakatanggap ng impormasyon na nasa Davao ang Epic Center? Ang binabaha ho, Luzon. Ang binabaha ho ay Norte, binabaha Pampanga, Bataan, Bulacan, Valenzuela, Maynila, Nabotas, Malabon. Ituturo nyo sa Davao. Ano ka, siniswerte? Kasi ito si Mamang Nangingitim, bumabanat na naman ho. Tinuturo na naman sa Davao. Panoorin nyo yung video na ito. at ayun na nga. Nagturo na naman si Boying Remulla. Itinuturing niya kasi na ang Davao City ang epicenter na ng flood control corruption. Talaga ba? Hindi ba nakakatawa dahil ang mga malawakang pagbaha ay nangyayari sa Luzon? Hindi po sa Mindanao. Boying Remulla. Dahil dyan, may pagsupalpal si Congressman Pulong Duterte. Pero bago tayo magtungo dyan, eto muna ang video ni Boying Remulla. Panoorin natin. Meron po bang ginagawa ang ombudsman sa pag-imbestiga sa mga flood control corruption issues sa panahon pa ng nakaraang administrasyon? Kita nyo? Hindi ba kayo sa sandamakmak na... Ito tanong namin sa inyo. Noong nakaraang administrasyon, ganyan ho ba ang nangyari? Noong nakaraang bang administrasyon, nagbaha-bahabo ho ng todo? Hindi.
Kasi hindi ho nagagalit ang kalikasan. Hindi ho nagpa-fact-check ang kalamidad. Kaya wala ho matinding pagbaha. Kaya ho, nagkabaha-baha ngayon mula Luzon, Visayas, Mindanao. Kasi ho, galit na galit ho ang nasa itaas doon sa mga magnanakaw. Binabudgetan ho para maisagawa itong flood control na sa ganon. Nang sa ganon, walang maapektuhang mamayang Pilipino pag mayroong malakas na ulan at pagbaha. Ano nangyari? Kukwentuhan nyo kami, Davao. Tatanong nyo dito, anong ginawa ng nakaraang administrasyon? Maganda. Kung kayo haharap dyan, puro kasanungalingan ang ibabanat nyo, wala akong maniniwala sa inyo. Yun ang katotohanan. Duterte na naman. Opo, at Opo. hindi lang humadali talaga sapagkat sabihin natin, ang epicenter po ng flood control bago ho dumating ang Marcos administration ay Davao City. Ay, Kita mo. Napakahirap magsinungaling, ano? Anak ka ng tipaklong. Pagsisinungaling na lang, nahihirapan pa kayo. Ikaw, tatanungin kita. Ito, sinabi nito nangingitim. Ano? Totoo ba na epicenter ay Davao at Mindanao? I-analyze nyo, saan ho ba ang pinakamalupit at pinakamalalang baha? Tapos isisisi nila sa dating administrasyon. Isisisi nila sa Davao at sa Mindanao. Wow. Galingan nyo. Para pag upo ng Agila ng Davao, hindi ho kayo matataranta at hindi ho kayo manginginig. Pag kayo na ang inimbestigahan ng mga tauhan ni BP Sara. Galingan nyo, magtulong-tulong kayo. Kailangan nyo i-prove talaga na ang Davao ay problema dahil sa pagbaha. I-prove nyo na dapat na si Tatay Digong ang may problema at ang nakaraang administrasyon ay may problema patungkol dito sa korupsyon at pagbaha. Galingan nyo ng gusto. Ang ecosystem of corruption po mabigat. Mahirap pong pasukin. malala. Mahirap pong kumuha ng impormasyon. Marami hong taong hindi nagsasalita. Pero hindi Anong sasabihin nila? Magsisinungaling sila kagaya nyo na ang Duterte ang may problema. Sasabihin nila, ang baha nasa Davao kahit nasa Maynila. Sasabihin nyo dyan, maraming hindi nagsasalita. Ano yan, pipilitin nyo sila magsinungaling? Hindi, napapansin nyo, kahit anong gawa nila ng kwento, wala akong naniniwala sa kanila. Ngayon, malalakas kasi ang mga stand nila kasi nasa kanila ang beat. Pero kung iisipin nyo, wala talagang naniniwala. Walang gusto maniwala kasi puros panggigipit, pagsisinungaling. Lahat nasa kanila ngayon. Konting tiis na lang, Bernaho, sunod na linggo. Bernaho, tandaan nyo. September, October, November, December, 4 na buwan, 2027 na. Malalaman na natin. Kalagitnaan ng 2027. Ito na. Ngayon, kaigit na sila kung paano nila todong sisiraan si BP Sara. Paano nila makukunbik. Paano nila ngayon matatanggal at madidisqualify. Dahil pagdating ng 2027, kalagitnaan, ngayon pa nga lang landslide na sa survey. Paano kung totoo? Totoong botohan bukas. Tapos ang kwento nila. Ang galing nila magsinungaling, ano? Wow, ang tindi niyo, hindi kami boss. tumitigil. Davao po yung ecosystem na aming tinutukoy. At kasi doon ho maraming pondo na pumasok daw sa flood control. Yan po Nakita yung nyo, daw? Dapat sinabi niyo pumasok, hindi daw. Di ba? Anak paklong ka, Rudy. Ang lupit nila magsinungaling. Harap-harapan sa media. Kunyari may nagtatanong, yung nagtatanong, taga-bundok din. Tuloy pa natin? kinakalat Pero hindi po binabaha masyado. At meron pa ho mga lalawigan na aming tinitingnan sa panahong yon upang
makita yung pattern kung saan po Wow, nagsisimula yung mga pattern. May pattern pa kayo nalalaman. At susunin natin yung pattern na kung saan binaba. Punta ka, Palit, Pampanga, Kalumpit, Bulacan, Hagunoy, Bulacan, Pombong, Bulacan, San Vicente, San Roque, Valenzuela, Bataan, Pampanga, Candaba. Doon ang pattern. Doon ang puntahan nyo. Davao. Anak ng Tipakalong, anak ng Tokwa, Karudi. Davao daw, Davao. Epi, Center. Ha? At may kasalanan pa raw si Tatay Digong. Tapos na tayo sa'yo. Dito tayo. Buti na supalpal ka ni... Ano ba sinabi sa kanya ni Pulong Duterte? Dito kay nangingitim. Alamin natin mamaya yan. Samantala dito, sino ba si Colonel Lachica? Bakit ayaw nilang iharap mismo sa trial or investigasyon itong isang militar o Colonel Lachica kung tawagin? Bakit takot na takot silang iharap? Tila baka may lumabas na mas matinding expose. Talagang magkakasabit-sabit sila. Siguro malaki ang takot nila dito kay Colonel Lachica kaya ayaw na nilang iharap. Pero willing naman daw si Colonel Lachica na humarap at magpaliwanag. Kung ano man yung katanungan, sasagutin niya. So alamin nga natin dito sa balitang ito. Sara Duterte, itinuro si Colonel Raymond Dante Lachica na siyang nagplano at magpatupad ng mga aktibidad na ginastusan ng confidential fund ng Office of the Vice President. Kanina, sinabi niya sa GMA News na handa siyang humarap sa impeachment court kung ipatatawag. Nakatutok si Marisol Abduraman. Handa hong humarap kung ipatatawag. Willing naman pala si Colonel Lachica Bakit ayaw niyong ipatawag? Diba tinatanong din ho yan ni presiding judge na ilang ulit na lumalabas. Paulit-ulit na sinasabi yung pangalang Lachica. Bakit hindi niyo ipatawag dito? Ano sagot nila? Diba? Wala silang may sagot dahil parang convincing na sila sa mga witness daw nila. Hindi na kailangan si Lachica. Ano yun? Kwentong kotsero? Yung mga documents po na yan ay galing po sa security officer, Your Honor, na si Colonel Lachica, Your Honor. Inilibay ko po kay Colonel Lachica. Si Colonel Lachica po ang nag-implement, Your Honor. Nirelease ko po kay Colonel Lachica, Your Honor. Makailang beses binanggit si Colonel Raymond Dante Lachica sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kaugnay ng umuring maling paggamit ng kalahating bilyong pisong confidential fund. Sa testimonya ni Gina Acosta, Special Disbursing Officer ng OVP, inutusan daw siya ni Duterte na ibigay ang cash kay Lachica. Maliwanag naman, di ba? Inutusan ni Vice President Sara Duterte itong si Miss Gina Acosta na ibigay dito kay Lachica. Bakit ang kukulit ninyo? Hindi naman kayo part ng gobyerno ng OVP para silipin nyo kung ano yung gustong gawin ng Vice President. Kung kanino niya ipagkakatiwala itong pondo nila. Matitigas kasi yung mukha Pamumuliti ka lang ang gusto, kaya bira ng bira sa mga Duterte, lalong-lalo na kay BP Sara, dahil alam nila wala silang panalo sa 2028. Ganun lang yun. Ang hirap niya bang intindihin na hindi kayo mananalo sa Duterte? Sa mga Duterte, wala kayong kapana-panalo kahit sino itapat nyo. Maghanap man kayo ng pinakamagaling nyo na. Para sa inyo, pinakamagaling nyo na ipantatapat kay Vice President Sara Duterte, mahihirapan kayo. Mangangamote talaga kayo. Yan ang katotohanan. Ngayon, hindi nyo magawang ma-impeach, hindi nyo magawang ma-convict, siraan nyo na lang. Total, gano'n naman ang ginagawa nyo di ba? Siraan nyo ng gusto. Siraan ng siraan para yun na lang ang pambawi nyo. Kasi walang magagawa itong mga ito, hindi nila makakuha dahil hindi pa rin napipinto, wala pa rin 16 na senador na merong makakaboto para sa conviction ni BP Sara. Yan ang malinaw na malinaw. So ipasok natin, bakit ba takot silang ilabas ito sila Chika? Maski itong si Pastor... Maski ito si Pastor may sapat na raw silang ebidensya kaya hindi na raw kailangan ipatawag ito sila Chika Chika, do you think kailangan siya ipatawag o ano pong strategy ng prosecution? Well, kung sapat na yung
Sa mga tanong kay Miss Gina, palagay ko, hindi na kinakailangan sa Colonel Chica. We're gonna wait kung meron pang tanong ang defense kay Miss Gina Acosta. Sipin nyo ang ingay-ingay nyo. Ang ingay-ingay nila. Dito kay La Chica, di ba? Ayaw nilang ipatawag para matapos ang kwento. Lagi nilang sinisilip si Gina Acosta, sinungaling. Sinisilip itong yung witness kahapon. Di ba? Ang makakasagot niyan, kung totoo bang may nilustay, patawag nyo sila Chika para magkaintindihan kayo. Ayaw rin nila. Oo, ayaw rin nila. Sapat na raw si Gina Acosta. Natatakot siguro sila kay La Chica, no? Siguro sinabi nila Chica, pag dinamay nyo kami, tapos ang kwento nyo. Ay, nako. Nako, ito na. Magandang pag-usapan ito. Bumanat na naman si Claring na dapat daw makonvict si BP Sara. Ano sa palagay nyo? Kayo, ano sa tingin nyo? Dito sa banat ni Claring, kasi meron siyang in-interview, press conference, USEC, under, pero iba ang tema ng bunganga, pasmado. Hanggang pangarap na lang ito na makonvict si BP Sara, pero walang mangyayari dito sa ginagawang trial hanggang ngayon. Pang 19 days. Times 25 million. Sige, isipin nyo. 125 million lang pinag-uusapan dito na confidential ni BP Sara. Ang dami pa nilang mga bulager na nagpapakalat na nilustay daw ni BP Sara at si BP Sara daw ay merong 67 billion sa bangko. Hanggang ngayon, ito si Trilling at itong si Madriaga hindi pa rin lumalabas. Bakit? Wala naman ho talagang mga testimony, wala naman ho talagang mabigat na ebidensya. Puro mga kwentong kutsero at testimonyong peke ang nilahad ni Madriaga at ni Trilling dyan. Alam nyo, kaya nila ginawa yan para siraan na lang. Kasi sa tingin nila wala Di ba? Ang tagal-tagal ng usapin yan. 2023 pa yung naungkat niyang usapin na yan na confidential fund. Hanggang yung unang impeachment trial, impeachment case, na-dismiss na lang o naibasura o na-archive. So isipin nyo, hanggang kailan gugulong ito? Ang sabi nila, hanggang December, tatapusin nila ang usapin ng impeachment ni VP Sara. Sa tingin nyo, mas bibigyan nila ng priority yung budget hearing dito. Kasi pag hindi nila naasikaso yung budget hearing na problema sila sa 2027. Paano sila tatakbo? Paano gagana ang kanilang makinarya sa 2028? Sa tingin nyo, alamin nga natin dito sa sa babaeng ito. Done enough to merit conviction. Sa ngayon po? At least on this particular article. Okay, ayon sa palasyo, in a way, yes. Pagdating sa pagturo kay Vice Presidente, kay Colonel La Chica, na sila ang nagkontrol ng pondo para sa confidential funds. Di ipatawag nyo. Kahit ikaw magsalita ka din doon, ipatawag nyo si Colonel La Chica. Bakit wala nga nagpapatawag? Mismong mga prosecution, parang, tikom din ang bibig nila. Lagi nilang sinasabi, okay na, sapat na si Gina Acosta. Ano ba meron kay Colonel La Chica? Bakit ayaw? Ngayon sasabihin nyo, ganto, sila ang nagmanipula, ganto, sila ang gumastos. May napatunayan na ho ba? Nagtatanong lang ho kami. Tuloy. May basihan para makonvict si Vice President Sara Duterte pagdating sa issue ng paggamit ng confidential funds. Ito ang posisyon ng palasyo kaugnay ng naging pagtestigo ni Gina Acosta, dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahapon. Sa pagdinig, may basihan daw ho para ma-impeach at makonvict si BP Sara. Wow! Ay, nako, pang 19 trial na ho. Wala parang mabigat na basihan at wala pang mabigat na ebidensya na nilustay nga ni BP Sara. Kayo ho ba? Andyan yung comment section.
Maaari kayo magkomento kung ano ho yung nakikita nyo at napapansin nyo dito sa ginagawang trial ni VP Sara. Mas maganda pa nga pang-usapan dito kung flood control issue at maleta gangers ang pag-uusapan at i-hearing eh. Mas maraming manonood eh. Pero ito, alam na ng taong bayan na isang political assassination o political attack ito para lang siraan at para lang makonvict si VP Sara. Yun lang naman ang target ng mga nagkakampi-kampihan na ito. Pero kung katunayan at katibayan ng ebidensya, wala eh. Wala ka talagang makikita. Maski yung abogado na yung bagong recruit nila na si De Benegracia ba yun? May hawak-hawak na krus. Nanginginig ho habang nagtatanong. Iniisip ko baka mamaya, ano meron, bakit may nagkukrus? Siguro mihingi na ng tao. Daw di umano, sa mga katanungan niya na hindi naman lulusot. Meron picture dito. Ito. Napapakita ko sa inyo. Yung picture niya. Ito. Yan yan yung hawak-hawak niya habang siya ay nagtatanong dito sa hostile witness kahapon. So hindi ko mapakiwari. Bakit? Ano meron? Oo, pwede ka namang magdasal habang bago ka mag-start. Kailangan mo pang ano yun? Props? Tatanong lang ho. Props para saan? Para saan yung props nyo? Para kunwari, makataas kayo. Paniniwalaan kayo ng presiding judge. Kahit ano naman hong gawin nyo dyan, hindi, kahit anong gawin nila dito, kahit anong paninira, kahit anong sinasabi nila, hindi naman sila magdidikta rito kung sino ang makakapag-impeach kay VP Sara eh. Kailangan pa rin ng 16 na boto. Kaya paulit-ulit natin sinasabi, hirap sila talaga. Kaya ang ginagawa nila, kung di magsalita ng scam, modus, magkahalin tulad ito ng bunganga ni ni Boy Sipon eh. Di ba? Puro pasmado yung bibig. Di ba? Marunong din siya magsalita ng scam eh. Ewan ko sa inyo, saan nyo hinuhugot yung paninira nyo sa Vice President namin? Pansinin nyo sila, hindi sila makapagtanong na maayos. Kailangan merong diin. O kaya nga nabara na ito eh. Parang si Kapunan eh. Magbe-behave na raw siya. Ay, nako. Rudy. Ito na maganda. Babalasahin sila ni Atty. Sal Panielo dito. Atty. Sal Panielo, gusto namin malaman kung ano yung pananaw mo dito sa nangyayari sa trial kahapon. Puro balat kayo ata ang nakikita ni Atty. Sal Panielo dito. At siguro parang mga bago kasi ito, gusto magpasikat. Kaya ang banat ni si Atty. Sal Panielo, baka gustong makilala. Kaya nagpapasikat dito. Alamin natin. Sa tingin ko, lalong-lalo na yung prosecution. Palibasa, hindi mga sikat. So, pagkakataon na sumikat. Kaya kung ano-ano na lang, they want to call attention to themselves by making snide remarks, making malicious innuendos. Ilang ang kaya nila kasi wala silang ebidensya. Ano pag gagawin mo? Magandang description niyan, itong mga taong to, yung prosecution, incorrigible. Beyond correction, paulit-ulit lang gagawin yan. Kasi naman yung presiding officer, incorrigible din. Tapol. Magandang hapon mga kapartners. Ngayon ang Day 18 ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte at sa mga oras na ito ay makakasama po natin si Attorney Salvador Panelo. Attorney Sal, magandang hapon. Kamusta ang assessment po natin? 2 hostile witness na ang naipresenta ng prosecution. Batay sa inyong obserbasyon, meron bang napatunayan ang prosecution laban kay Vice President Sara Duterte? Boring pa rin. Yun. Wala pa rin napapatunayan ng prosecution. Unang-una, paulit-ulit ko na sinasabi na useless lahat yung mga testigong tinatawag nila insofar as proving the guilt of the Vice President. Kasi nga, di ba sinasabi ko nung pa, since ang demanda mo ay may irregularity at sinabi na ng mga naunang testigo mo na yung finding nila hindi naman final. So, walang basis. But even assuming na pwede pa
Pero yung mga testigo nilang pinipresenta ngayon, tingnan mo ha, they keep on proving something which is not in dispute. Wala namang nagki-question that the Vice President received the money. Correct. So ano yung mga pinipresenta mo yung isang hostile witness, pinapaamin mo na siya ba nag-request, siya ba tumanggap, siya ba nag-utos mag-implement? Wala naman nag-question nun. Bakit ba we're wasting time? Kumbaga hindi na mahalaga yun kasi wala naman nag-question eh. Ang probahan ninyo, irregular ba yung paggastos? Yan, tama. Sir, Ba't hindi nila napapatunayan yun? oo. Which leads me to the next question. Dahil narinig natin mula sa mga hostile witness like kay Ma'am Gina Acosta at kay Asek Ortonio na sinasabi nila na alam ni VP Sara. Tapos parang pinapalabas na na si VP Sara yung mastermind niya. Attorney, Sabi niyang architect. oo. Ang tanong ko dyan, sapat ba ito para gamitin para ma-establish yung criminal at impeachable liability? Hindi nga pa pwede. Unang-una, matagal na nga nilang pinagdidibatihan yun. Under the circular, ang accountable officer is either or hindi naman and either the special disbursing officer or the head of agency. Ba't mo si Sara dinimanda? Kasi sino ba tumanggap ng pera? Acosta. Sino nag-disburse? Si Acosta. Sino nagtanggap ng mga liquidation? Si Acosta. Bakit mo dininaman si Inday Sara? Yun lang, may problema na kayo doon. Ano pa? Ano pa yung tinatanong mo? Pangalawa, ano yun? Kung ito ba ay na-establish ang criminal o impeachable liability? So, on the basis of the accountability, mali ka na kagad. Dahil ibang dinimanda mo. Pangalawa, yung pinagpipilitan nila na hindi siya ang nagplano. Even assuming na siya nagplano. Ito, kasi head of agency. Itong plano ha. Itong gagawin natin. Itong surveillance. Basta ito lahat ang gagawin nyo. Binigay niya kayo lahat sa mag-i-implement. Ang inauthorize siya mag-implement yung si Colonel La Chica. Paano mo ngayon sisisihin itong si Vice President Sara kung merong ginawang kalokohan yung nag-implement? Correct. Hindi mo alam yun eh. Malalaman mo yun after. But during, hindi mo alam yung ginagawa niya. Yan, yun ang sinasabi natin. Masyadong komplikado. Unang-una, tama sinabi ni Atty. Sarpanielo na sino ba yung disburser? Sino ba yung tumanggap? Sino ba yung nagpa-implement? Hindi naman si BP Sara eh. Kumpirma ang pinag-uusapan, natural, para ma-withdraw o ma-encash yung pera, natural, si BP Sara. Pero hindi nangangahulugan na siya ang kakasuhan at mananagot dito. 'Di ba? Kaya nga sinabi doon, tinanong ng isang prosecution na abogado eh. Ikaw Gina, hindi mo ba alam, sabi ni Boy Hipo, hindi mo ba alam na pwede kang makulong dito, o kung ano-ano pa yung mga binanggit. Ngayon, siguro kung halimbawa na may mapatunayan sila pero sa tingin ko malabo magkaroon ng mabigat na ebidensya para makulunga at makonvict si BP Sara dahil wala eh. Saan mo ang hanapin na si BP Sara ang lumustay ng pera? Wala doon. Saan sitwasyon mo hanapin na dinurobo ni BP Sara yung 125 million? Wala rin eh. 'Di ba? Ang sinabi doon, tinanggap ni napunta kay La Chica, tapos ang kwento. Ano sinabi? Ginastos ba ni BP Sara? Yung sabi ng witness, wala sinabing gano'n. Anak ka ng bugi talaga ka, Rudy. Ngayon, alam na natin, napatunayan na natin, dito tayo sa pangit na ito. Natutulog ka lang pala, sarap buhay ka, dapat doon ka sa inyo natulog, busit ka. Umaten ho ng hearing yung pangit na ito. Tapos, matutulog lang. Spotted ho ito sa Senate, si Castro. Umani ng pansin at batikos sa publiko ang isang video clip na nakita ho sa likod na natutulog sa Senate.
Anak ka na, Timaklong. Ang sarap ng buhay mo. Kakain ka sa Senate, matutulog ka. Sarap buhay. Kung ako dito, umuwi na lang ako sa kanila, doon ako natulog. Nakakahiya ka. Gagawin mo tulugan niyo sa... Ay. Spotted, convicted teacher Franz Castro na huling natutulog. Kahiya ka. Naalala nyo ba? Naalala nyo, isa rin to sa yung pasmadong bunganga na bumibira kay BP Sara. Isa rin yan. Wala rin ginawa yan. Kundi, kung buti na lang, nagtatalo-talo eh. Pero kahit natalo, ayan pa rin, maingay pa rin siya. Ayan, kumabot ka sa video natin yan. Kung nagustuhan nyo ating video at reaction for today's video, maaari ho kayo magkomento. Any suggestion, magkomento kayo. Andyan yung comment section. At kung bago ka pa lang at kapapasok mo lang sa ating mumunting channel, andyan po yung subscribe button. Maaari kang pumindot. May makikita kang bell. Pindutin nyo yung bell. May makikita ka sa taas na all. I-all nyo ho para meron kang update notification everyday. At syempre, yung shoutout segment natin, hindi naman tayo magtatapos hanggat hindi ko kayo na siya shoutout. Oo, shoutout tayo. Special mention, Ma'am Pasita at Ma'am Charis. Salamat po. More blessing to come. Opo. At syempre, kay... Ito yung shoutout segment natin. Paano ba yun? Ang hirap Yun. Shoutout kay Celso Andrade. Shoutout po sa iyo, kay God Joey D. Shoutout po sa iyo. Mag-video tayo. Shoutout po sa iyo. At Glycer Maui. Mil. Glacerio Mil. Sorry, shoutout po sa iyo Ricardo Latosa. Taycor. Shoutout po sa iyo. Rosemary. Manolito Mendoza. Shoutout po sa iyo. Nilo Ray. Shoutout po Ansgar. Shoutout po sa iyo. Senya Kaapak. Shoutout po sa iyo Amando Lorenzo Kantong Gulong, shoutout po sa iyo. Senya Pak. Spidey, shoutout po sa inyo. Romeo Nepomuceno, Celso Andrade, Condra Viray, shoutout po sa inyo. Ray Cayetano, shoutout po sa iyo. James Sarunay, shoutout po. Dodong Carpio, shoutout po sa iyo. Nilo, shoutout po. Ani Jacinto, shoutout po sa iyo. Ismael Matindig, shoutout po. Joseph Balborino, shoutout po sa iyo. Catherine Ramos, shoutout po. Emily Nimon, shoutout po sa iyo. Amer Tandong, Estil Likup, shoutout po sa iyo. Marino Gelio, Amer Tandong again. Marian Toronquillo, shoutout po. Lives is okay. Shoutout po sa iyo, JRZ52. Shoutout po, Tina Kutaran. Alberto Salinas Sr. Shoutout po, Gilceria. Jerry Landera, shoutout po sa iyo. Love Hate, shoutout po sa iyo. Carmelita Denker, shoutout po sa iyo. Ruel Tero, 6211. Bernang Bugay, shoutout po. Antonio Samson, Danilo Laguna, Ma'am Lourdes Meldenblag, shoutout po sa iyo. Reynaldo Bodita, Bento Mix TV, shoutout po sa iyo. Milagranya Antonio, Jeff Knight, Dolly Digal, shoutout po sa iyo. Mema, Dali Dagal, Alberto Guillareta, Jacqueline Ponterera, shoutout po sa iyo. Kapirot Ledama, Hernando Banyares, Ma'am Alice Quillaw, Til As, shoutout po sa iyo. Elsa Magpantay, Ven Manalo, Alice Quillaw again, shoutout po sa inyo. Juan Senorin,
Jones Protogro. Luntag Bagre, shout out po sa iyo. Elmira Galvan, shout out po. Carmes Guerra. Winfred Salon, shout out po sa iyo. Jack Reyes. Richard Carigma. Sensyo Mamusog. Shout out po sa inyo ha. Alexander Rimba. Eduardo Octa. Romeo Martires. Elmer Gestolero. Yan, shout out po sa inyo ha. Kicks Car Vlog, shout out po ha. Ses Maligaya, Andrade Hambre, Felix Villafan Jr., Anseto Vanquillo, Antonio Santo, Alan Arcilla, Sulaman Montao, Nilo Sampaga, Isbianson, Christian Montanes, Noran Nudan, Kofi Katert, shout out po sa inyo. And Nicolas Bausin. Bausin ba? Oo, Bausin. Rosalinda De Campo, School Bukol. Shout out po sa inyo. Yan, kumabot ka sa video natin ito. Ako naman ho ay maglalambing. Huwag niyo kalimutan, like, share ang video. Hanggang sa muli. Bye-bye!